Ayan na. Akala talaga siguro ni Claire Castro no, hindi siya papatulan ni Senator Alan. Namihasa na kasi itong si Auntie Claire, mga kababayan na kung sino-sino na lang ang kanyang binibira. Ayan mga kababayan, tinanti niya si Senator Alan Peter Cayetano. Binalahura siya mga kababayan ni Claire Castro dahil lang sa kanyang opinyon. Ginamit pa ni Auntie Claire mga kababayan ang kanyang pulpito na siya ang mukha ng Malacanang para i-bash si Senator Alan at kagatin. Ang hindi niya inaasahan mga kababayan ay kumagat pabalik si Senator Alan. Ngipin sa ngipin. Panoorin niyo po Nag-react si Auntie Claire at mag-ano lang ako, no? Rejoinder lang. Pati si Senator Alan, alam na ang bansag ng mga netizens kay ICC, impactang Claire Castro. Auntie Claire, Pumalag siya na tinawag kong political prisoner. Bakit ko po tinawag na political prisoner? Hindi daw political prisoner, mga kababayan. Sina Senator Marcoleta, sina Jinggoy, sina Tatay Digong, sina Mike Defensor, sina Kibuloy. Hindi daw political prisoner. Wisit. Ang common denominator sa kanila mga kababayan, si Bangag. Pinakulong ni Bangag. And it's a democracy, no? Malaya naman tayo mag-discuss. Okay. Galit si Claire Castro. Nabuisit siya kay Senator Alan Peter Cayetano na tinawag niyang political prisoner si Senator I Marcoleta. have faith in our justice system. Kami, wala na, duda na kami Hanggat andyan si Bangag mga kababayan, wala na tayong tiwala talaga na mayroon tayong patas sa mga panahong ito. So whether yan ay Supreme Court, CA, Court of Tax Appeals, yan po ay Sandigan Bayan, yan po ay mga piskalya under the DOJ. Ako'y naniniwala sa system of justice natin. It's not perfect. We're here as officers of the court. We should protect. Alisin mo na yung Bangag. I-impeach yan o pag-resignin. Tsaka pa kami babalik ang tiwala. We should encourage, we should make it stronger. Ang sinasabi ko po, lahat po na we-weaponize. So, si Senator Jinggoy, hindi ko na ulitin, yung napakarami ko nang sinabi. Siya na magsasabi sa inyo, sabi niya, sa tamang panahon, ilalabas niya yung ebidensya. Ngayon na, Jinggoy, huwag mo na patagalin. O sa administrasyon, hindi na dapat siya nakulong. O si Senator Marcoleta, nagkakaisa naman po tayong lahat siguro, karamihan sa atin, karamihan ng lawyers na paano naging plunder. Oo nga Anong utak ng mga mga kababayan nung mga huwes na nag-issue ng warrant of arrest kay Senator Marcoleta na talagang out of this world yung kaso laban kay Senator Marcoleta. Pilit na pilit. Bumangag sila mga kababayan. Bumangag sila kay Marcos. Donation sa eleksyon. Nung isang araw, kinikwento ko nga sa mga kaibigan ko, talagang, alam mo, hindi kami nagkakausap ni Mike Defensor. Nagkita kami sa hearing, pero taon din, hindi kami, minsan to common friends, kamusta kayo, ganyan, pero hindi kami nagkakausap, no? Madalas kami magkausap nung speaker pa ako, and then yung last, hanggang 2022, after that, busy siya, busy ako, may kanya-kanyang mga gawain, lugar. But sabi ko nga, nung kinulong siya, bakit plunder din yung sa kanya? Let me explain that to you guys, Hindi man lang umabot nga sa threshold mga kababayan sa 50 million. Ang kanyang dinonate, siya pa ang nag-donate Wala man lang kapalit mga kababayan at ang purpose nun para suporta sa eleksyon dahil naniniwala siya kay Senator Marcoleta mga kababayan. At lahat naman ginagawa yan mga kababayan yung pagdodonate. So for example, may kandidato, wala pang campaign period. Iikot sa buong Pilipinas. 1 million kayo na nag-donate ng 50 pesos para yung sa pangmerienda niya, pamasahe, etc. So plunder ba yon? Yan mga 'di ba, yung mga politician. Wala pang eleksyon mga kababayan, ang laki na ng gastos para sa advertisements. Wag yung sabihin galing yan sa sarili nilang pera. Yung mga salin nila mga kababayan, ang pupulubi nila tapos ang advertise sa sa ABS, sa GMA, hundreds of millions na ang ginastos. Lahat na nagbigay ng 50 pesos, plunder yon. So di ba meron din po tumakbo, Palugaw. Okay po yung lugaw. Paleni Lugaw. Nakakatulong na yon. Tapos plunder din yan. Populism, tapos ambag-ambag. So yan mababasura yan mga kababayan pagdating sa Korte Suprema. Pero once na lulusot yan, if ever palulusotin nila, i-apply dapat yan sa lahat para lahat din sila makukulong. Ngayon, hindi pa nagbayad. Kabilang sa bongbong. Pero nagpalugaw sa bawat lugar natin tapos umabot ng 50 million. So lahat ng nagpalugaw, plunder na yon. So makikita nyo po, iba pa yung kay Senator Marcoleta, iba pa yung kay Mike Defensor. Paano naging plunder yung kay Mike Defensor? Whether he gave 1 peso or 20 million pesos, di ba? So kung kinasuhan nyo siya ng direct or indirect bribery, pero bailable kasi yun Anong binribe niya? Wala namang
proyekto mga kababayan. Hindi pa nga sigurado yung mga kababayan mananalo yung sa Senator Marcoleta dahil sa survey nga nasa pang-20 siya, di ba? Diba? Tapos, makikita nyo naman po, bilangin nyo yung kinakasuhan sa administrasyon versus sa opposition. Napanood ko ng isang araw, nagagalit na naman ang NBI director kasi dun daw sa fake Matibag news. na ungas. Tinignan lang daw ng mabuti yung pangalan doon sa sinasabing mansion sa Amerika, sana hindi na nagkaganito. And I agree with him na Pwede natin ikilatisin din yun mga kababayan. Baka lang mayroong ginawang magic doon Totoo ba talaga na kapangalan lang ng mag-asawa mga kababayan ha? Mag-asawa talaga kapangalan. Siguraduhin ninyo. I-present daw ang mag-asawang yun. Nakapangalan. kung magfa-fact check, hindi mangyayari. Pero ang problema kay Director Matibag, hindi niya Siya nga ang chismosa. yung sinasabi niya, di ba? What he preaches, he doesn't act on. Why? Bilangin nyo nga lahat ng press release, lahat ng pinagsasabi niya about the SEA Games, hindi daw liquidated o nakita niya iba't ibang ahensya. Selective yan Kung sila mga kababayan, wag nyo kaming kantihin. Wag nyo kaming kilatisin. Pero kung sa iba, hanggang sa kahuli-hulihang dumi mo sa mukha o sa tinatagong dumi mo sa iyong diverticulitis mga kababayan, hahanapin ng mga bangag. Liquidated. Yung amounts na binibigay niya, pa iba-iba. Tapos mali-mali naman pala. Tapos si ganito involved, si ganito involved. Bakit Chismosa. ganito? Bakit ganyan? Kung nag-imbestiga ng tahimik at nag-fact check, hindi mali-mali, di ba? Tapos ganun din, admonish siya dito ni Senator ng aming presiding officer, Senator Escudero, umoo siya. Ang gunggong. So ibig sabihin, hindi siya bawal mag-imbestiga, pero wag kang announce kasi it's considered intimidating yung mga judges. Apektado yung Harassment nga, So, harassment anong kung ginawa niya? matuturingan. Sunod-sunod pa rin yung announcement, hindi ko isa-isen. But yun, Ate Claire, ang panuurin. Yan, Ante Claire. When I was in the administration, ICC, Impactang Claire Castro, sabi ni Aimee. not only in the Senate, ICC. Department of Foreign Affairs, pero paglipat ko as Speaker of the House, paano ko po nakikita yung iba kong ginagawa at na-judge? I try to step into the shoes of the opposite side. So yun ang ko of course, trabaho ni Claire ni Magsinungaling. Si Claire na Binayaran para maglay mga kababayan. Palusot. mag-defend, di ba? Hindi na nga yan defend mga kababayan dahil palusot na Total bullshit na bullshit. Pinagagawa. Defense kasi niya may judgment. So, ang problema, pag may judgment, i-judge din. Isipin nyo na lang lahat ng problema sa bansang ito mga kababayan, kasalanan ng mga Duterte. Yung sa Tacloban na nagbarilan ng bata mga kababayan, na maril, 2 bata, kasalanan ni Digong. So, kung titignan mo po, ilagay niyo muna Gumuho mga kababayan ang kisame sa airport sa Naga kamakailan lang. Kasalanan ni Duterte. Ang mga buisit. O, subukan mo, Ate Claire. I-criticize mo ng matindi yung administrasyon. Tingnan natin mangyayari sa'yo. Diba? So kami, we're just making it light, pero hindi po madali ang buhay ng isang opposition. Nasa opposition ngayon. Mabigat po. Yung mabigat lang makita namin mga kasamahan namin. Hinaharas. Panay non-bailable yung kinaso. Makita po namin mga Tapos ang kapatid mo balak nilang tanggalin mga kababayan sa Senado. Si Pia. I-ethics sila. kasamahan namin. Dahil mayroon na silang numbers 13 lang na boto mga kababayan. Matatanggal na si Pia Cayetano bilang senador. Kompleto na sila sa 13. Na kung hindi sila mismo mga nakapaligid sa kanila ay pressure. So having said all of that, I won't focus on that kasi kung nandito po si Senator Bato, kung nandito po si Senator Marcoleta, kung nandito po si Senator Jinggoy, ang pag-uusapan namin sa SONA at kontra-SONA, saan ba tayo nagkakaisa? For example, taas ng presyo ng bilihin. Kailangan talaga magkaisa. Ang kasalanan niya nila Jinggoy mga kababayan. Dati-rati kasi bumangag kasi yan kay Marcos. Tingnan nyo ginawa nila kay ni Jinggoy, kina Agent Morales dati. Visit tayo dyan kay Jinggoy mga kababayan. Defending sila sa pagiging addictus benedictus. O ngayon, na-realize mo na, tripping ng isang addict.
Ikaw na napagtripan, Jingay. at hanapan ng solusyon yon. Yung mga nakakakuha ng ayuda, good for you. Pero mas Ano, marami Diyos ko Lord. Ang nakakuha ng ayuda, ninakawan pa mga kababayan, ha? hindi nakakakuha. So ang question, lalo dun sa may small businesses, may kalenderya, may barberya, Anong may kalenderya? motor, so ginagamit Karinderya, hindi kalenderya, Senator Cayetano. may motor sa negosyo. Pati mga restaurant, hindi lang mga Karinderya. kandilerya, no? Kandilerya yung karinderya. Tayo, no? Para tayong perfectionist. Number 1 na imperfect. Joke lang, Senator Alan. Sige. Kalenderya. Okay na yun. Naintindihan naman namin. Pagupitan o parlor na maliliit. Marami Parlor ni Percival. negosyo ngayon nahihirapan at walang pantawid na puhunan, di ba? So, whether yan ay sa palengke, whether yan ay turo-turo, whether yan Turo-turo, gang. sa amin meron pa rin yung mga pushcart tapos nandun yung mga mga visual, etc. Kalenderya na. They are one sickness away Oh, or 1, 2, 3 days away from hindi nakapagtrabaho, then they're in poverty. Actually, pati middle class pagka tinamaan ka ng matindi. tayo mga kababayan, one hospital away na tayo sa pagiging pagiging mahirap. Tayo yung sinasabi ni Bangag na muntik nang maging mahirap, bibigyan na niya ayuda. Bangag talaga. Bibigyan ko rin ng ayuda yung mga taong muntik nang maging mahirap. At saka hindi ka makapagtrabaho. From being middle class, biglang poverty na ulit, no? One hospital away lang Again, tayo. I'm not pointing fingers, not saying this administration or this president or this Senate, we're equally guilty dyan, lahat ng nasa gobyerno, kasi whatever we have now, yan ang tinanim natin Tinanim 10 years ago, 20 years ago, 40 years ago. So, bago lang ako umuwi, I wanna remind everyone, faith moves mountains, so huwag kayong mawawalan ng pag-asa. Number 2, prayers matter. A community, the body of Christ praying together matters. Yung mga nasa ibang religion, pagsasama-sama at pagdadasal. Pray for our enemies, not only our friends, di ba? Sabi nga nila, di ba? Ako nga mga kababayan, nagpe-pray ako sa aking mga enemy, si number 1 na si BBM. Pinagdadasal ko na matupad yung mga kababayan, pangarap niyang sumakay sa rocket. One way, pupuntang Kalawakan. Simula ngayong araw na to, araw-araw natin niya ipagdasal na matupad na si Bangag mga kababayan, makasakay na ng rocket papuntang Kalawakan. Di baling magkakautang-utang tayo sa gastos, basta mapadala lang natin sa Kalawakan si Bangag. Doon na siya. Siya na ang pinaka magaling na nagba mga kababayan. Natupunta sa Kalawakan dahil sa kanya kabangagan. Visit. Hindi lang yung kakampi natin. Dahil Pero sa kabangagan. But I'll continue talking about many things. Tutuloy po natin yung laban. Minsan lang po, syempre napupunta sa medyo. Salamat ka, Marcos, ha? Kasi nga, Oh. so pasensya. Huwag mong sabihin, Marcos, na balakid kami sa iyong pangarap. Nagdasal ka na nga namin na makalipad ka doon. Na po kayo, minsan dala din ng damdamin. But most of the time po, Bangag talaga, no? Huwag na tayong balakid, mga kababayan, sa kanyang pangarap na makapagpalipad ng rocket. Visit. hihimayin natin yung issues. But sabi ko nga sa inyo, Monday to Wednesday, pinipilit ko na less political kasi nasa impeachment tayo. So, Cheche Dihan, Cheche. Akala natin Cheche Bureche. Ramos Gelay, Daisy Hill Country, yan, E.G. Bart, Lizelle Mansueto, magandang gabi sa inyo. Magandang gabi. Go, mag-post din kayo Bayan. kung ano gusto natin topic, no? But, yun nga, Ay, gusto namin politika. dito. Nag-uusap din kami ng majority. At we're trying to build bridges kasi hindi namin mapapasa yung mga dapat mapasa kung walang sistema pagkakaisa. So, yung taas Samantalang si Bangag, mga kababayan, busy na burning bridges. Ang trust. ng presyo ng kuryente, yun nga, yung tinutulak ko, yung anti-stunting, yung tulong po sa buntis, or yung first 1,000 Si unahin mo si Lisa dyan, ha? Buntis ba si Lisa, mga kababayan? Parang itsura buntis.
Tulungan mo din. days, di ba, sa pagkabuntis at hanggang pinanganak. Tama ka, dahil yan, Dizon, God is watching. God bless you guys. Good night po. Ito yung kung bakit siya tumakbo para sa pagkapangulo, 'di ba? Hindi para magsilbi, kundi para bawiin yung mga ninakaw nila sa Pilipino, yung mga ninakaw ng tatay niyang magnanakaw, yung nanay niyang magnanakaw. Ang utak niyan si Bangag, ang aming yaman dati nawala Sinequester ninyo sa panahon na para bawiin namin. Ayan mga kababayan, nagnakaw. Kung anong ginawa ng kanyang ama, mas malala pang ginawa ng anak na ngagba. Magnanakaw. Kapatid na magnanakaw. Mga so, anak niyang magnanakaw. Sa isang banda, alam mo, masakit yung nangyayari sa Pilipinas, di ba? Pero sa isang banda, maganda. Kasi kumpleto ang kwento. Nakikita natin ngayon. So, malalampasan natin ito. Sigurado ako dyan. At pag nalampasan natin, wala na ang Marcos. Erase na yan. Hindi na yan. Ang problema kailan pa kaya? Kailan pa natin malampasan ito? Hindi na sila makakaulit sa Pilipino. Paano kung after 20 years na naman dahil magdidiktador ay kagaya ng ama? And I'm also praying that lahat ng nagtakip sa kanya kasama diyan sa isusunod. Tapos kung ano na mga kababayan, kung panahon na para sa paghiganti at saka our time na para mag-reckoning, patay na rin yung mga taong yan. Kagaya ng kanyang ama din na, Diyos ko Lord, wala na tayong nagawa. Kung pwede lang, hukayin na lang natin, itapon sa West Philippine Sea. Hindi pa rin natin nagawa mga kababayan. Yan ang problema. And then, sasabihin ng mga buaya mga kababayan, si Marcos nga nakawala sa pananagutan, trilyon ang ninakaw. Magnakaw din tayo. Yan, cycle lang itong korupsyon. Mga Pilipino yan. No, so, yun lang parang nakikita ko yung kahinaan ng sistema na tumatagal pa yung ganyang klase kasi dapat mag-resign na yung ganyan. Dapat noon pa. Dapat mag-resign yung Bangag. That has to be addressed. Tapos hindi niya pinag-usapan, Eric, yung impeachment, hindi niya... Wala, iniwasan niya. Meron ako gusto pala i-point out kasi ito na yung second to the last niya, di ba? Na penultimate zone na ito, ma'am. Yeah, penultimate zona, di ba? Next zona niya mga kababayan, ano na lang yan, goodbye. Pero depende pa rin kung hindi bababa mga kababayan, another, di ba, 2031 pa daw sila mag-e-eleksyon. So napakatagal pa na pagbabangag mga kababayan na ang zona palala ng palala. Kung dati mga kababayan, di ba? Yung train sa ilalim sa lupa, ngayon, rocket na talaga. Next zona, ano na naman kaya? Baka mag-iimbento na siya mga kababayan ng paano gumawa ng artificial sun. Kagaya ng China. So, babalikan ko yung unang zona niya. Diba? Kasi galing ako sa Team Duterte ako, kay PRRD ako nagtrabaho. So, yung bukang bibig ni PRRD, ito yun yung guidance namin. Ito yung pinangako niya sa Pilipino, tutuparin natin dito tayo. Pero nag-a-apologize siya pag hindi niya nagagawa. Katulad nung sa drug war, sinabi niya, ang pangako niya, 6 months. Sabi niya, nag-sorry siya kasi hindi ko akalain ganito pala kalalim yung problema. Pero yung mga prinamis ni Marcos, no, for instance, yung budget modernization. Stupidity. Ano nangyari? Stupidity. Appropriations, di ba? Yun yung nangyari. No, mga insertions. Saan yung budget modern? Yun yung unang zona niya na prinamis niya, di ba? Tapos yung... Sabi niya dyan, ma'am, sa unang zona niya, the budget information shall be digitalized and it shall be posted immediately before pa ipasa ay makikita ng taong bayan. Wala, zero. Wala. Hindi niya nagawa. Budo lahat. Lahat nag-agree, ma'am. Ang kanyang budget process, ang kanyang budget cycle, pinakasindikato, the worst in all budget cycles ever. Yeah, the worst. Grabe, he is the worst president ever. And then meron pa siyang prinami, sabi niya enhanced agricultural productivity. Ano nangyari? Ano nangyari sa bigas natin? 'Di ba? Doon lang muna tayo sa bigas. Grabe, 'di ba? Tsaka yung mga net importer tayo, ma'am. Yeah. Kahit Pangulong Duterte, we were never a net importer. Bagamat hirap ang ating produksyon noon dahil apektado tayo ng kakulangan sa modernisasyon na hinahabol ni Pangulong Duterte. But kay Bongbong Marcos Jr., Bongbong ang Agriculture Secretary for almost 18 months, ang Pilipinas surrender. na net importer ng bigas. What does Ay, net nako! importer mean? What does net importer mean, Eric? Ibig sabihin, ma'am,
hindi tayo kumpleto sa produksyon ng bigas, kukulangin tayo pag hindi tayo umangkat ng mahigit kumulang 3 million metric tons of rice every year. Kay Pangulong Duterte, pinakamataas yung 500,000 metric tons hanggang 1 million metric tons. Kay Bongbong Marcos, mahigit 3 million metric tons, inaangkat natin. Kung wala yan, ibig sabihin, kukulangin ang supply ng bigas sa isang taon. Imagine that, dito lang nag-aral ang mga bansa ng Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam para matuto Cambodia, Laos, para matuto sa teknolohiya at siyentipiko na pamamaraan ng pagtatanim at mga produksyon ng palay. Sa ngayon, tayo ay nag-i-import na. Ibig sabihin po, bagsak na ang agrikultura. Makipod at makitid na ang ating produksyon. At ang hindi niya binanggit, Ma'am Lorraine, hindi lang bigas ang ini-import natin. Pati poultry products, itlog, Yeah. pati gatas ini-import natin. 75% of dairy products requirement including milk ini-import. Napatawa ako, makala ko biro. 85% ng asin ng Pilipinas ini-import. My goodness, 85% of our daily salt requirement nanggagaling sa abroad. And we have an 11,000 kilometers coastline, mga kababayan. So, hindi niya binanggit yan, Ma'am Lorraine. You know, kakaiba talaga pag kunyari yung incompetence at saka yung corruption at saka yung Basta, indifference ay nanggagaling, for instance, sa, I don't know, regional director. Masakit din yon dahil yung buong region apektado. Pero makikita mo pag president, grabe, di ba? Ito hindi tumakbo para magsilbi eh. Wala naman siyang kakayanan talaga. Wala siya talagang kakayanan, no? He's a person in the grip of a powerful substance abuse disorder that affects his entire thinking, not just his thinking, not just his cognitive functions, but even the way he speaks, no? It's very obvious, di ba? And yet the people, the institutions who can make this nightmare end, they're not doing anything. Nanonood lang, no? Yeah. Grabe. Tapos meron pa tayong, he didn't talk about yung napakalaking utang natin at saka yung huge na fiscal deficit natin. 'Di ba? Hindi niya pag-uusapan. Correct. Kasi ba't niya pag-uusapan? Yari siya doon, 'di ba? Kay Pangulong Duterte, ang kanyang annual average na budget deficit, may pandemic pa yun, umaabot lang ng mga around 800 million a year ang average for the last 6 years. Kay Bongbong Marcos, ang kanyang budget deficit, doble, Ma'am Lorraine, 1.5 trillion pesos, mga kababayan. 1.5 trillion pesos. Kay Pangulong Duterte, 800 billion lang. Kay Bongbong Marcos, 1.5 trillion sa budget every year. Kapos, kulang, hindi pa kasama ang pangungurakot. And every year, nangungutang siya ng between 1.6 to 1.7 trillion pesos at inilubog niya ang buong bansa in 4 years sa mahigit 5 trilyon na utang. Hindi niya yan pinoint out din kahapon. Yeah. Yeah. So the reason yung kay PRRD may budget deficit, but he has something to show for yung mga utang, 'di ba? Kasi unang-una pandemya, 'di ba? Yeah, yung build yung infrastructures, etc., yung free college education, universal healthcare, etc., 'di ba? At may pandemic yun, Mama. Oo, may pandemic yun. Pero ito, napakalaki nung fiscal deficit natin, yung kakulangan sa budget, in other words, kasi hindi naman nag-overtax na siya, nag-overspend. Ilan yung beses, for instance, na nagbiyahe siya with nothing to show for it. 40, can you imagine? 40 times na travel, ang ginastos niya 37 billion pesos. Grabe, 'di ba? 40 trips. Sabi ni Lito Banayo, napakinggan ko siya, he's overspending, overtaxing, and over-borrowing because he's overstealing. Stealing. That's correct. Yan din ang linya ni Ben Jokno. Ang sabi ni Ben Jokno, ang mga ayuda ninanakaw pa. Hindi yan investment eh. Ang ayuda is a non-productive government intervention. It is a temporary, supposedly, intervention sa panahon ng kalamidad. Kapag ginawa mo siyang patakaran, it is prone to massive corruption. At yun nga ang nangyari. And then itong hindi pag-address ng 1.9 trillion pesos at mga unprogrammed appropriation, yan ang pinanggagalingan ng kurakot. Nagkakaroon ng mataas at dumoble ang sinasabi mo, Ma'am Lorraine, na fiscal deficit or kakulangan sa budget, hindi dahil napunta sa pangangailangan ng taong bayan, kundi napunta sa pagnanakaw, malawakan at sistematiko, overstealing.
At para tabunan ito, nangutang ng todo-todo. At ngayon, lubog tayo sa more than 5.2 trillion pesos in 4 years time ni Marcos. Nangutang siya ng 5.2 trillion pesos. At walang kapakinabangan sa agrikultura, sa industriya, o sa anumang aspeto ng ating buong ekonomiya. Walang ibinalik na productive investment sa taong bayan. Talaga, no? In other words, with nothing to show for it, di ba? Correct. At sino ang magbabayad niyan? Tayo, mga anak natin. Generations. Katulad nung ginawa nung tatay niya, ganyan na ganyan yung ginawa nung tatay niya. Eksakto talagang ganyan. He really is a son of a bitch, di ba? Talaga sumunod lang talaga sa tatay I niya. like that. Yeah, 'di ba? So ano yung 18 point something trillion na utang ng national debt ngayon. Ano ay reckon, no? At the end, Ma'am, 19.2 trillion na. oh my goodness, really? Is it 19.2 already? Kaya by the end of December, it is expected to rise to almost 20 trillion at the end of the year. So, in case umabot siya ng 2024, 2028, how much 24 trillion. ang mga projection. 24 trillion. So, With nothing. nang umalis si Pangulong Duterte, nasa mga 13.5 trillion lang ang standing loans ng Pilipinas. Kabuuan na yon. Pero that was 6 years na nabuo dahil nga may Marawi War. 12 trillion, pandemic. Eric. 12 trillion. 12 trillion. Yeah. Kay Bongbong Marcos Jr., ngayon, umabot na po siya ng 19.2 trillion. And every year, sa ilalim ni Marcos Jr., ang debt servicing ng gobyerno mula sa pundo natin, sa budget na pinapasa, 2 trillion pesos ang ibinabayad. Interest pa lang. Tapos, isang example pa, no? Stinap niya yung subway na project. Pa? Tapos yung funding nun, kinuha niya at inilagay Yes. sa appropriations. Correct, saan program? Saan program pala? Yeah. Malaki yun, Mama. Yeah. Mga 420 billion. Ay, nawala ka. Eric, nawala ka. Hello. Yeah, there. Okay. Continue. Ma'am, ang binabanggit ni Ma'am Lorraine, mga kababayan, important point yun. Sapagkat ang subway, madidelay ng 3 or 4 years. Ang mga rehabilitation ng mga airport at malalaking mga port at mga bridges, madidelay din. Ang Mindanao interregional train system, inter-island, wala na yon. Mga bridges na malalaki. Ang counterpart fund per year dapat dyan, mga 420 billion pesos, taon-taon inililipat nila Saldico, ni Martin Romualdez at ni Marcos, at sasabihin niya hindi niya alam, inililipat nila sa flood control at mga insertions. At yun ang binabanggit mo, Ma'am Lorraine, kung bakit hindi matatapos ang subway project na ito, dahil wala pong counterpart sa loob ng 3 years, inililipat papunta sa flood control, the way na ginamit nila ang PhilHealth na 60 billion na ninakaw nila at sinita sila ng Korte Suprema. Alam mo itong napakaskandaloso na pagnakaw ni Marcos na historic, massive. Nagtataka ako doon sa mga tao na umaasa pa na makakakita ng hustisya under Marcos. Hindi matutuloy yun kasi siya nga yung mastermind, 'di ba? So lahat ginagawa nila para hindi matuloy. Pero tingnan mo yung Senate ngayon, wala man lang investigation sa Blue Ribbon, 'di ba? Kasi nandiyan na yung mga Senate na senators niya, mga Marcos senators niya. We're making sure na hindi magkakaroon ng investigation sa flood control, 'di ba? So, while he's there, wala mangyayari diyan, no? Hindi nila talagang unless ang Pilipino ay lumaban. No? Wala, if it's going to be up to them, no? Wala talaga. Eric, did you get my point? Did you get my point about how I think that that their thinking is 90% of their success is survival, 'di ba? They have to reach until 2028, not be an ERAP, not be another Marcos, 'di ba, na makakatch, 'di ba? So lahat gagawin nila na si Martin, ganyan ang gagawin natin para tumagal, impeach natin si Vice President. Talagang tuloy-tuloy lang 'yan, no. So in other words, parang CPP, protracted. Basta ma-protract nila, mapatagal nila ng mapatagal, yun yung goal nila. But in the meantime, while they're doing that, hindi tumitigil yung pagnanakaw nila sa Pilipino. In fact, lalakas pa yan. Going towards an election year, i-amp up nila yan. Talagang mas madami ang nanakawin nila sa Pilipino. Tapos ako, ang opinion ko dyan, kung pumayag ang Pilipino,
at hindi tayo lumaban, abay, talagang ganun Wala. yun, di ba? Kahit na Wala. sabihin Kasi mo, ma'am, binabanggit mo tama ka dyan ang mga institutions of democratic guardians ng ating bansa, na-corrupt niya na eh. Number one, yung supposedly protector of the state and the people, na dapat manindigan ng tama kapag bulok ang gobyerno, sisitahin niya ito. At kapag hindi sumunod, ay pupunta siya sa constitutional line of succession to defend the people. Hindi niya titingnan na niyuyurakan at dinoduraan at tinatapakan na ang taong bayan, sasabihin niya pa rin na apolitical sila, non-partisan sila, wala silang pakialam. I'm talking about the armed forces of the Philippines. Kasi susunod naman ng PNP sa kanila eh. Corrupted na rin, ma'am. Ang Senado, kontrolado niya, not because there are no opposition, pero alam natin na kontrolado niya ng both houses of the Senate and the Congress and the House of Representatives. Ang Korte Suprema, kitang-kita natin, has become tentative now. Nagtitiptoe, nag-aalangan, gumawa ng decisive and categorical decision on transcendental matters of transcendental importance. PRRD case, tahimik sila. Mabuti pa yung foreigner judge. Nakita ko kanina, ma'am, nagsalita si Judge Joanna Corner. Sabi niya, why are we holding Rodrigo Duterte here? Hindi naman natin dapat ito ikinulong dito. But of course, sabi niya, may bansa ito. May sarili silang judicial system. Buhay ang kanilang mga proseso doon, ba't di natin siya doon ibalik? But anyway, pupuntahan natin na ma'am pag may time tayo or in our next episode. Pero agree ako sa main point mo. Ang survival mode ni Marcos is to make everything na mahawakan niya lang na hindi umalagwa at maging out of control. Okay na siya. Halimbawa, ang AFP, ang PNP, ang NBI, ang DOJ, ang Ombudsman, ang Senate, ang House of Representatives, ang mga simbahan Katolika, ang mga religious communities, ang mga Integrated Bar of the Philippines, ang Korte Suprema, lahat sila, ma'am, are being held at bay. At alam natin na pera ang ginagamit. Bribery, pera at kapangyarihan at pananakot. You forgot Ang Democratic Opposition ngayon, ma'am, talagang tinamaan ng todo. Pinapakulong, kinakasuhan, nilulumpo. At ang susunod na titirahin na si Senator Alan Peter Cayetano na, Ma'am Lorraine. Oh, yun ang plano nila. Tingnan natin kung maaano nila, kung lumaban ang tao. You forgot another sector na kinorrupt ni Marcos. At yan ang Pilipino mismo. Kasi yung tatay niya, no, ang kinorrupt ng tatay niya, yung AFP, PNP, ganun lang. Tapos, syempre trinay niya pati yung Supreme Court, etc. No? Ganyan siya, no? Pero hindi niya corrupt yung Senate, yung Kongreso, hindi niya. Pero ito si Bongbong Marcos, no? Kung bakit siya napakasama, evil, buong bansa, no? Buong gobyerno, kasama yung ordinary Filipinos na binabayaran niya ng mga vloggers. Yes. Na alam mo, Eric, may pinatay, di ba? And I heard that it was nagkaonsehan sa pagbayad. Yeah, diba? So, in other words, no, kahit yung moral fiber ng Filipino, na-corrupt niya mga kabataan kasi she was only 24. Diba? Pero I saw a video of her where she was throwing money na parang to say na dami kong pera. And then she was wearing a Rolex watch na binigay yata nila Marcos or whatever. Lisa, yeah. Tapos kliyente niya, pati si Trillanes, si Hontiveros, mga kliyente pala niya. Ibig sabihin sa kliyente, siya ang naging bulldog para bastusin at balahurahin ang mga kalaban sa politika ni Marcos at nila Trillanes, nila Dilima at nila Hontiveros. At kitang-kita naman, ang pinakamamasang nila si Claire Castro. Kinuntahan pa niya ang Lamay at nagbida siya doon. At pumunta pati sila Trillanes, sila Hontiveros. You were pointing that correctly, Ma'am Lorraine, na isa itong sindikato, ginawang sindikato ni Marcos, ang mga trolls at the expense of the money of the people. And that's very dangerous, no? Kasi, in other words, ito si Marcos has really thrown back our government to the Stone Ages. Balik na naman, when it comes to the next president, kawawa siya kasi marami siyang kailangan ayusin, no? Kasi talagang winasak ni Bongbong Marcos yung corruption talaga. There was already corruption to start with, di ba? Pero now, grabe, what we're seeing, grabe, di ba? Tapos,
ilagay mo pa itong mga vloggers na ito, yung media, alam naman natin, binabayaran na yan talaga. Bakit binayaran niya yung mga editors niyan, ma'am, lahat? Yeah. So alam na Pati natin, mga pero may-ari. yes. Pati So mga I'm talking about ordinary Filipinos at saka yung mga kabataan, 'di ba? Na biro mo, no, mamamatay ka 24 years old kasi nakipag-onsehan ka, meron kang ganong deal. Sindikato ka na. This drug addict, no, this moral degenerate has really destroyed the very fabric of our society, the moral fabric of our society. Grabe ang pagwasak ni Bongbong Marcos. Ngayon, ang concern ko dito, nung kami ni Eric ay na-detain, naglabas ng napaka-strong na statement ang Philippine Military Academy Alumni Association. Naggalit ang tao. Pero nung patagal ng patagal, si PRRD na yung na-kidnap, nawala na yata yung outrage. 'Di ba, kumbaga parang minanhid nila tayo. Inoperate din yan, ma'am, eh. I know, nang matapos yung ating case at nakita nila na isang potential force for awakening the people, ang alumni ng Philippine Military Academy, inoperate yon, special ops, ang mga alumni. Hinati-hati sila, dinivide sila, at kaya nga nakita natin na naging tameno, naging timid na. Dati, ma'am, ang mga institusyon ng mga alumni na yan, maliban sa PMA Alumni Association, yung dating tinitingala pagdating sa mga demokratikong usapin sa pagpapatino ng gobyerno kapag may mga korupsyon, ang AGFO, tahimik na ngayon, Association of Generals and Flag Officers. Yan po ay mga senior officers yan. Tahimik na tahimik sila. Ang sabi mo nga, Ma'am Lorraine, parang kontento na sila maging golf club members na lang sila. Maglaro na lang ng golf at wag na makialam dahil alam natin, sila po'y ginagapang din. Dinidivide sila, hinahati sila, at ginagamit ang Duterte scare, tactics at ang divisiveness. At ang sabi mo, ang pinaka-instrumento dyan, pera talaga. Marunong gumamit ng pinagnakawan na pera sila Marcos at Romualdez.